Kung bago sa atin ngayon? Bago sa Piolos. Marami kayong abangan dito kasi nag-prepare si Piolo ng mga cocktails. And siyempre yung mga banda dito sa Piolos every night and performance dito. So we invite everyone na saksihan niyo po kung paano ang mga event na meron dito sa Carmona. So ito yung isa sa mga pinagmamalaki ng Carmona, yung rather than go to Tagaytay, you go to Piolos na lang. Wow! Yeah. Habol ko na. This coming April 26, meron kaming pakulong concert. Kung gusto nyo sumali, punta kayo dito. Pakihalubilo. So ano bang meron sa 26? April 26. Meron po kaming concert. Di po kung kilala niyo po si Philip Arabi or Inga Boss. Guest singer po namin siya, kasama si Miss Tina and the Ayesha Band, which is well known dito sa Carmona. So if ever dahil gusto niyo po sumali po, may halubilo po tayo. Ticket starts at 250 pesos. Meron na po siyang free cocktail or a glass of whiskey. So Fairness. Sino usually ang nagka-concept ng Every day ba? Monday to Sunday? This event po is for Friday na, April 26. Sino po usually yung nagka-conceptualize po ng mga events? Kami. Ikaw mismo. Yeah, because the restaurant is managed and supervised by Piolos. Wow! So siya na po yung, kasi other than business, binibigay na namin sa kanya yung responsibility to handle the marketing and operation of Piolos. Okay, so hope to see you on April 26. Makikita niyo po dito yung Ayesha Band, si Tina, and si guest singer, and si Philip Arabi. Sikat po dito. May ano ba kayo? May plan ba kayo na mag-invite ng or mag-branch Branch out. Mamaya na yun. The first question po, second yun. May balak po ba kayong mag-invite? Sabi ko, hindi na nakalive ang edit niya yan. So, of course, we have a lot of singers na ini-invite nyo dito sa Piolo. So, sorry ha. So, may plan po ba kayo na mag-invite din ng mga, of course, yung mga kilala ngayon sa social media na mga singers. Like, Outsiders of Carmona. No naman, yung mga kilala naman na So, in terms of mga famous singers like Adi and other well-known personalities. Yes, actually, nagkakaroon po kami or nagpa-plan kami na invite yung mga iba. Ang na-invite po kasi namin in the past is si Kim Domingo. Ayun. So yung mga celebrity. Kung nalalamutin si iba eh. Jan Marini. Yun, Jan Marini. Yun si Jan Marini at least. Gerald. So nag-gig sila dito? Yes po, madalas po. And back to question ni Tony Ton, may balak po ba tayo mag-branch out? Of course, lumalaki na, getting bigger na yung ating Piolos. Yes po. We're also planning and looking. Siyempre, tinitingnan muna natin kung how they manage yung operations dito. So this will be the baseline doon sa mga gagawin. Tayo operation sa iba. So, we still looking for that. Especially sa mga sa Davao, sa Boracay, yan po. And Quezon City, if ever, or sa mga ibang mga lugar na tatangkilikin yung lasang Pinoy, mga native food na merong may offer ang mga taga-South. Sir, what if babalik si Miss Mona sa pageantry? Ano po yung ano nyo doon? Supportado pa. May balak po po kayong if ever na, of course. Supportahan siya. Yung passion kasi ni Miss Mona, yung pageantry eh. Yung Yeah. Support, palagi na lang. So, Support kami. Very much naman. support. 100%. 120% support. Yeah, ako naman kung ano naman yung saya, makakapag-fulfill ng happiness and satisfaction ng misis ko. Siyempre, nandiyan ako 110 support. 1,000 support. Yeah. 1,000% support. Kung ano yung makakapagpasaya sa kanya, and I know yung
passion niya. So, kahit ano naman yan gawin niya, especially lahat yan for the benefit of everyone, especially yung kanyang, ang gusto ko kasi sa kanya, yung passion niya sa pagtulong din. Kasi nagiging avenue niya itong pageantry para lalong mag-reach out yung ibang community na matulungan niya. Yeah. So, hindi ko yun siyempre pipigilan dun sa masaya. Okay. So you're successful in business na, no? As in businessman. Sobrang successful na. So ano yung pwede niyong i-advise sa mga, of course, mga nagbabak magkaroon ng business, lalo sa mga youngsters natin? Well, as I started, nung kami ni Mona nag-start na mag-negosyo. So, siyempre yung commitment mo sa customer mo, always think for your customer satisfaction. So once you got your niche market, dapat you have to make stand still doon sa opportunities na nakikita mo. So kung ano man yung nakita mong market, you have to work and stand still ka doon sa opportunities na yan. Like si PBTS kasi has a lot of ventures na rin. So nasa trading, nasa repair, nasa automation, sa semiconductor industries. And then ngayon meron na rin construction, may warehousing na rin. So it comes along once na yung personality mo and attitude mo towards customer satisfaction. All the opportunities will come freely. So it's up to you how to assess it and manage it na lang. So siyempre, with all the guidance ni Lord, lagi kang tatawag sa Kanya, nabigyan ka ng proper knowledge, bigyan ka ng tamang skills, at siyempre, ilapit sa iyo yung mga tamang tao na makakatulong sa iyo for the purpose na makatulong ka. Laging isipin, pag nagnegosyo, kung paano ka makakatulong sa kapwa, hindi yung paano ka kikita ng salapi. Stricto ba si Father sa'yo when it comes to business? Lagi ka ba napapagalitan? As every well-known successful business, always be strict pagdating sa business. Kasi as my father has said nga naman, it's always in the customer satisfaction. Kumbaga, everything else comes in the journey na eh. Pero kung yung discipline mo in addressing the customer satisfaction, it comes along. Parang discipline. It's a very good discipline. Okay, so nakilala mo si Miss Mona bilang beauty queen. So sa family side naman, as anak and asawa, sino si Miss Mona? Napakabait. Siyempre, dito ako nakita yung totoong hinahanap ko eh. Kasi sabi ko nga, masyado kaming transparent sa isa't isa. Sabi ko, sarap siguro magkaroon ng asawa na beauty queen dati. Nung hindi pa siya nag-join dito. So, everything happens, ginawa niya. He make everything happens doon sa mga pangarap na iniisip ko. Hindi ko naman, magbibiro lang ako dati. Sabi ko, sarap sa magkaroon ng asawa na beauty queen. So, ginawa niya na beauty queen siya. Kaya, well, aside from ako, susuportahan ko siya. And I believe siya rin naman, ganun din naman sa mga business ventures namin. Marami na kaming pinagdaanan din. Kaya, yung aming, siyempre, yung aming relationship, masasabing in 20 years, 22 years, fully adjusted na. Sa'yo, Pao, bilang isang anak. Bilang son or eldest son ni Queen Mona. Paano ko i-explain? Hindi siya nakalagay dito at the first place. Kumbaga, nagsimula siya humble beginnings. Nagsimula siya sa amin bilang strict mother yun. Kasi maliit pa kami, daming kailangan pang ituro sa mga batang tulad namin. Pero as the days goes on, pinapakita talaga niya naman kami na mahal. Kumbaga,
worthy talaga siya sa lahat mga binibigay sa kanya nila. Hindi man niya tanggapin, super deserved. As a mother, strict. Best. Every mother naman dapat. As a wife naman kay Papa, very thankful naman na si Mama yung naging mother ko, si Papa yung naging father ko, very thankful naman sila. So, ayun. Question for Piolo. Piolo, how hard for you in managing this kind of business? How hard for you in managing this kind of business? Well, considering na dati training ako sa business ni Papa, so as days goes on, parang nag-guess ko rin paano mag-manage. Tapos ito, binigyan ako ng isang challenge na mag-manage talaga ng pinaka-business mismo. So yes, never nawawala yung hardships kasi syempre nangangapa pa yun. Pero with the proper advice, galing kay Lord, galing kay Papa, nakuha ko siya. Paunti-unti. Baby steps, baby steps, pero with progress. So yun. To answer your question, mahirap talaga siya. Are you also a risk taker? Oh yes. It is. Though with proper risk has to have proper information. So yun. Hindi ako nag-risk pag walang information. Ilan yung total employee na dito? Maliit lang. Maliit pero quality. More on quality kami rather than quantity. So ang 20. Yes. May balak ba kayo na magkaroon din ng paresan? Lalo ngayon, uso-uso ang pares ni di ba? Pares overload. Why not, di ba? Na-try na rin namin yun actually. Na-try nyo na rin? Yes. Natapalan. Medyo, gumayon. Yes. Yung mga katabi nyo. Naglabas kami ng Paris that last December. So, ang daming suluputan after no? Yes. Yung sinasabi ko eh. So, dapat siguro, magtayo ka dun sa pwestong hindi legal. Joke lang. Pero, makakatinang naman yan. Bakit ba? Anyway, of course, you have clinic, construction business, restaurant. Any business ba na gusto nyo i-venture pa in the future? Yes, marami. Or baka pwede pa kami, baka kulang pa ako na, of course, na business ninyo. Marami kami mga tinitingnan na opportunities pa. Kaya sabi ko, hindi naman natin iniisip as if you have the customer satisfaction, yung customer yung masaya sa'yo, sila yung magtuturo sa'yo kung paano ka magpalago ng negosyo din. So, marami din kami mga tinitingnan ng mga opportunities pa. So, siyempre, it's too hard to tell kasi nga hindi pa nangyayari. So, pagka nandun na, madali nang ikwento. In case, ano po ba yung mga naisip nyo na business na parang okay to parang may interested kayo na subukan as of the moment? Spa, Meron spa sa Las Vegas. kasi sasabi ko, ba't yung additional pa, di ba? May salon and salon. Meron na sila mga salanan spa. So, Or any plans any mag-franchise ng pageants and beauty Yes. quincy? Dito, Kailangan pag-aralan ni Miss. Yes, very good. Kasi ako, nakasuporta lang naman ako sa likuran. Wala Kailangan niya rin pag-aralan. Ayun kay Queen ang question. So, hindi pa rin talaga kayo makakaligtas sa pageantry. Aminin natin. So, Business pa rin ang pageant. so yes. At saka andito tayo. Ano bang ginagawa natin dito? Why not? Ra. If there's any formula There's an po, opportunity. if there's any formula po of becoming a successful businessman or businessman, what would that be? Siyempre yung customer satisfaction nila. Dapat transparent ka sa customer mo. Pumunta ka sa kanya, humarap ka sa kanya to bring a solution, not a headache. So sometimes, yun yung kasi yung service entity na ginagalawan namin sa negosyo namin. So dapat pumunta ka sa customer mo, you bring a sort of solution na makakatulong sa kanya sa operation. So, in terms of modeling, well, siyempre dapat pinag-aaralan din muna yan. Lahat ng negosyo kailangan makita yung pros and cons yan. Mas mataas yung cons niya with your understanding, siyempre huwag ka muna magre-rely doon. You have to ask mga expert people kung ano yung leverage mo doon sa
Hindi lang porket may nagsabi sa'yo na maganda tong negosyo na pasokin natin. Siyempre, sa mga investments, like without need of just exposure of pera, siyempre dapat limited lang. Paano po kayo bilang boss sa kanya-kanya yung empleyado? Macro-manage ako. Hindi ako yung katulad nung yung day, yung oras-oras na monitor ko yung mga tao. So, basically, bottom line. So, kung ito yung goal, kung paano natin na-attaining yan, kung paano natin mararating yung goal natin, it's up to you. But syempre, from time to time, mag-report ka or mag-update ka kung paano naka-align ba sa understanding natin yung ginagawa din. So, may mga planning kami na ginagawa, may man-com kami every Monday. So after that meeting, so syempre, bibigyan ko na sila ng leeway to think kung ano yung mga tamang operational guidelines na meron sila. How about sa'yo, Piolo? Same question. Paano ka maging boss sa mga empleyado? Stricto ka ba? Nananakit ka ba? Well, kung si Father P is macro-management, ako is micromanagement. Like ako tinitingnan ko yung mga galawan ng mga tao ko, titignan ko kung satisfy mga customers, may mga feedbacks na kailangan talagang or may mga feedbacks na pupunta sa amin na kailangan talagang gawin natin ng action, kaya ginagawa natin ng action. Especially itong mga sound systems, may mga araw talaga na kailangan ayusin, so inaalis ko pa. So, ayun. Meron kami sinaset na goals na sinaset din ni Mr. Ran na kumbaga minomold ko para maging ma-reach yung goal niya. So, yes. So mostly kasi ng mga businessman or first mga into business, no, may mga luho yan. So like for example, ano bang mga luho ninyo, like you like collect cars ba or collect mga ganon? Shoes, yung mga toys, yung ganon. Ano bang mga yung ganon na parang hilig mo aside sa business? Yeah, kasi it's hobbies. Aside from dun sa kasi most of our income is talaga umiikot talaga sa mga negosyo. So, siyempre, part of being businessman is to show up your leverage sa mga tao. Kaya siyempre, may mga collection din ako ng mga konti ng mga high-end ng mga sasakyan, mga motor, yung mga ganyan. And you also nag-buy ka daw kanina, may so madami ka rin siguro yung collection ng mga bikes. Hindi naman. Hindi naman. How about you? Anong hiling mo, be? Ano yung mga... Ako, it's not about the collection but the fondness of the people. Ano yun? Kino-collect ako well, di ba, libata pa kasi ako, ang kino-collect ako is tao. Friends, possible acquaintances. Kasama daw, recruiter pala ito. Human smuggler pa. More or less having to is Kasi iba kasi travel, tapos may mga collections na mga ano, shoes. So at least kasi maraming friends, gano'n. Yes, connections. Friends and connections. Yes. Kailangan niya pa establish yung pangalan niya, kaya dapat mag-establish muna siya ng pag-usap and relationship. Hindi ko masagot ng tama yung question kasi wala ako sa level. So, yes. Hanggang ngayon nag-training ko. So, yun, connections, establishing the name. Gamer naman ako, so alam mo naman. So, yun. So, in fairness, fresh ka ha, tsaka ang ganda yung build mo pa rin. Yeah. So, anong sekreto mo dyan? Nag-work first sa mga daddy-daddy natin na nanonood. Another question, yes. thank you. Marami tayong mga outlet, siyempre, na just to maintain yung body build mo. Physical activities. Yes. In other words, it's all in the self-discipline. So, ganun ba yung nakikita mo kay Father talaga, dati pa? Kalita naman kay Father, no? Kung ano yung mga physical activities tulad ng marami mga sports na ginagawa. Talagang into sport talaga. Yes. Well, mainly golf. Kaya manat na yun.
Kaya Ayun. fresh, no? Siyempre Fairness naman. Si Queen Mona kasi lagi Yun nga. nag-handle sa akin ng ng mga isusutin. Kanina kasi after ko magmotor, so, sabi niya sa akin. Everyday naman gano'n. Bago ako pumasok, alam ko na yung susutin ko, nandiyan na lahat. Naka-prepare na, susut ko na lang talaga. So siya yung namimili ko. Kaya. Of course, message sa ating mga followers, viewers na to visit this Piolos restaurant here in Carmona. Yeah. Again, sa mga tumatangkilik po sa Piolos, maraming salamat po. Taos puso po yung aming pasalamat at welcome po kayo lagi dito sa Piolos. Pasyalan niyo po kung ano pa po yung mga bagong menu at mga event na ginagawa po ng Piolos para sa para at least nag-create po kasi yung Piolos not only for our business but also for our venue to relax and enjoy and also to loosen up some stress in our life. So ito po yung purpose kung bakit merong Piolos. Kaya punta po kayo dito sa Piolos at mag-enjoy po tayo pare-parehas. Ayun. Thank you so much. Wala ka bang balak of course, sa politics, tumakbo No, in the future? Mukhang politiko yung ayun sa